Hi, I'm Dr. Rene V. Soto, a gynecologic oncologist, and you are watching The Dose, your healthy serving of medical information from the De Los Santos Medical Center. Cervical cancer is cancer growth sa cervix. Cervix is yung pinaka-bungad ng uterus ng babae kung saan lumalabas ang bata. What causes cervical cancer? The cause of cervical cancer primarily is secondary to human papillomavirus infection. Paano nakukuha ang human papillomavirus infection? Pangkaraniwan, ang human papillomavirus ay nakukuha pagka ang isang babae ay nagkakaroon ng maraming kapartners na lalaki o ang kapartner niyang lalaki ay nagkaroon na ng maraming kapartners before siya maging kapartner. It is a sexually transmitted virus. And this sexually transmitted virus, once incorporated sa genes ng babae, doon na siya pwedeng maging cervical cancer in the future. Count around 5 to 10 years na yung possibility of developing cervical cancer. Ang cervical cancer ay pumapangalawa sa lung cancer sa kababaihan. Ito ay matagal nang nasa ganyang estado. We are hoping na with the introduction of the vaccine that would fight human papillomavirus, ito ay bumaba. Pero sa ngayon, nandun pa rin siya sa pangalawang estado. Ang risk factors nga, tulad na sinabi ko kanina, ang isa dyan is yung pagkakaroon ng maraming kapartners, sexual partner, pagkakaroon ng maraming anak dahil habang may anak, dumadami din yung exposure ng cervix sa pwedeng makakuha ng human papillomavirus infection. Ang smoking ay isa rin sa sinasabing risk factors for developing cervical cancer. Pati ang paggamit ng oral contraceptive pill, though hindi directly, pero it may increase the risk for acquiring human papillomavirus and eventually cervical cancer. Ang nakakalungkot sa cervical cancer, ang symptom niya ay pangkaraniwan lumalabas nasa huling estado na. Malala na yung sakit bago siya magkaroon ng symptom. Pangkaraniwan, ang pasyente ay dumudulog sa clinic para magpatingin dahil siya ay dinudugo or masakit ang puson. And then, pagka in-examine, ito ay nasa advanced stage already. Kaya, paano natin may iwasan? Ito ay may iwasan kung kunwari nagkaroon na ng unang sexual intercourse ang isang babae. Siya ay dapat na nag-regularly ng papa-pap smear. Though ang pap smear ay hindi 100% na makakakuha ng positive result palagi, pero kung palagi namang regularly na ginagawa ang pagpapacheck up, andyan palagi yung mataas na chance na pwede nating mahuli ang sakit ng maaga. Ang human papillomavirus or HPV vaccine ay dinevelop primarily para labanan ang paglaganap ng cervical cancer. Ito ay isang bakuna na lumalaban sa human papillomavirus, which is yung primarily nagkukos ng cervical cancer. Mas magandang ibigay ang human papillomavirus vaccine against human papillomavirus dahil ito ay mas magandang ibigay habang bata pa ang pasyente. Ang sinasuggest nga is between 9 and 15 years old sa mga kababaihan pati na sa mga bata na lalaki. Para nang sa ganon, mas maganda ang response rate. Mas mataas yung napoproduce nilang antibody laban sa human papillomavirus. Para nang sa ganon, kung magkakaroon na sila ng exposure sa kanilang unang intercourse, kung sakasakaling mang mayroong human papillomavirus ang kapartner nilang lalaki, ito ay malalabanan kaagad at hindi na magtutuloy to cervical cancer. Ang diagnosis ng cervical cancer ay pupunta ang isang babae sa clinic because meron siyang nararamdaman at ang doktor na titingin sa kanya ay dapat gumawa ng biopsy doon sa cervix. When you say biopsy, kukuha ng laman para ipapadala sa pathology at babasahin under the microscope kung meron kang cancer o wala. Ang pagtrato sa cervical cancer ay depende sa stage ng disease. Pagka ang stage ng disease ay nasa maagang estado pa at pwedeng operahan, ito ay ooperahan. Pagka hindi naman, nasa advanced stage na, ang cervical cancer ay ginagamot sa pamamagitan ng radiation at chemotherapy. Dito sa De Los Santos, meron tayong iba't ibang services na pwedeng ibigay sa pasyente na para ma-prevent
ang hinahabol natin is prevention of developing cervical cancer, and one of which would be yung pap smear, either the conventional pap smear or yung liquid-based cytology na ginagamit. Ang ginagawa ng isang clinician para ma-diagnose or ma-screen ang mga pasyente for cervical cancer. Meron din tayong colposcopy dito sa De Los Santos na kung mayroon ng pagdududa doon sa resulta ng pap smear na nagsasuggest na pwedeng mayroong cervical cancer, pwede mo nang dalhin ang pasyente sa colposcopy para mas ma-magnify yung cervix at makuhanan siya ng sample doon sa area na talagang suspicious for developing cervical cancer. Mas magandang iwasan natin o ma-prevent natin ang pagkakaroon ng cervical cancer. And when I say iwasan, mas magandang makapagpabakuna. Ngayon, kung meron ka ng cervical cancer, ang paraan ng paggagamot ay yun nga, yung radiation at chemotherapy. Ang gusto na lang natin mangyari is mahuli natin ng mas maaga para pwedeng maoperahan at ang prognosis or ang matansya kung hanggang kailan ka ay mas mahaba. So, ang pinakamaganda is mahuli natin ng maaga, maoperahan kung maaari, at hindi na yung nasa stage 4 na marami ng masakit, marami ng nauubos na fluid sa katawan, at eventually ikamamatay mo ang sakit na ito. For any concerns related to women's health, you may contact the numbers flashed on your screen. Get your healthy dose of medical information and follow our social media platforms. Again, I am Dr. Rene V. Soto, a gynecologic oncologist from De Los Santos Medical Center. Sa De Los Santos Medical Center, we provide you with global standards of care with a personal touch. Kalinga ka rito.